Hello mga kaps at mga kababayan natin na patuloy na sumusubaybay dito sa ating YouTube channel, Nobs Vlogs. No? So dito po tatalakayin natin ang isa na namang vlogger. Vlogger na ito, may bibilang na naman natin, no? Maisasama natin sa listahan ng mga tinatawag nating mga kulukoy. So, ang mga kulukoy kasi, mga nagsasalita ng mga bagay na hindi naman nila naintindihan, no? At isinasayang papawid pa. So, ito siya. Itong vlogger na to, napakaraming mga sinasabing mga pagmamanipula, no? At mga paratang pagbibintang sa Iglesia ni Cristo at maging dito sa aktibidad na rally pangkapayapaan sa January 13. So ito, simulan na natin. Manood tayo. So, kamusta po mga ka-streetwise, no? So, itong mga kababayan, pag-usapan ngayon natin ito. Kasi meron pong update tungkol po dito sa rally na gagawin ng Iglesia ni Cristo sa January 13, 2025. So, tuloy po ito. Tuloy ito. Pero alam nyo kung ano nakakatawa dito? Binago po nila yung agenda. So, kung yung unang statement kasi nila, ang sabi nila, magrarally daw po sila para pagsuporta sa sinabi ni Presidente Bongbong Marcos na wag nang ipa-impeach si Sara Duterte. So ngayon binawi nila yon, tinanggal na nila yung part na yon. So magrarally na lang daw po sila para daw po sa kapayapaan at sa unity. Ewan ko lang. So guys, ito yung puna ng vlogger na ito. Meron daw binago sa agenda ng Iglesia ni Cristo, no, tungkol dito sa gagawing rally. So dati daw kasi ang ating plano dyan is, ang ating gagawin dyan is pagsuporta sa pinahayag ng PBBM na wag nang ituloy ang impeachment sa Vice President. So ngayon daw, pinalitan daw, no? Tinanggal na daw yung tungkol sa impeachment. Ang ginawa daw ngayon is rally pangkapayapaan na. So dito guys, sa bahaging ito, maaaring ang pag-iisip ng vlogger na ito is meron siyang ibang motibo, no? Meron siyang gustong palitawin dito o naghahanap siya ng maibubutas, no? Okay, pakinggan pa natin yung ibang sasabihin niya. Pero ang problema kasi mga ka-streetwise ito, sa panahon po ng internet, na-touch move po ang Iglesia ni Cristo dito. Kasi hindi na po ito tulad nung 19 kopong-kopong na pag sinabi mo sa live TV, pwede mong bawiin. So dito guys, dinagdag pa niya na touch move daw ang iglesia, no? Doon sa ipinahayag nila ganun. Kasi panahon na daw ngayon ng internet, so hindi daw pwedeng bawiin yon. Kasi nga, mababasa pa rin yan ng kung gustong sinong mag-scroll back, no? So mababasa pa rin. So ito, tuloy pa natin. So ito yung sinasabi kong matutuloy na rally nila. So January, ito. Yan. Okay. So, ipaglaban ang kapayapaan. Peace Rally, January 13, 2025. Okay. So, kung mapapansin ninyo, wala na yung unang statement nila tungkol sa impeachment. Wala na So, dito guys, may ipinost na naman tong vlogger na to, no? Nag-quote siya ng isang, parang nasa tarpaulin. Na ang nakalagay doon is, ipaglaban ang kapayapaan, no? Parang ganoon. So, peace rally. So, wala na daw doon yung unang statement ng iglesia tungkol sa impeachment, no? Wala na daw doon yung unang sinabi ng iglesia tungkol sa impeachment. So, ano bang gusto niyo lalagay diyan sa tarpaulin, no? Ikaw naman. Ano gusto mong lalagay diyan sa tarpaulin? Dagdagan, lalagay doon na ito pong rally na ito is pagsuporta sa sinabi ng PBBM na hindi dapat ituloy ang impeachment, gano'n, na wala ng impeachment, na walang kabuluhan yung impeachment. Gano'n ba gusto mong lalagay doon? Tapos ilalagay dyan is rally sa kapayapaan. Gano'n bang gusto mong gawin dyan? No? Malino naman yan Kaya isasagawa yung rally, no? Tandaan mo, no? Kaya kaya magkakaroon ng rally ang iglesia dahil doon sa pahayag ng PBBM, no? Hindi nawala, hindi inalis, kundi yun po ay kaugnay doon sa sinabi, no? Ano palang gusto mong sabihin namin diyan o ipagsisigaw namin diyan sa rally na yan? Sige, tuloy niyo yung impeachment niyo diyan, tuloy niyo yung pag-aaway niyo diyan, magkagulo kayo diyan. Okay, masaya kami, nagkakagulo kayo diyan.
Para sa sambayang Pilipino yung ginagawa niya dyan. Okay, ganun ba gusto mo? Nako naman. Isip-isip kung may isip. Sinasabi mong ub-ub yung ibang mga tao, pero ikaw, sobra ka pa pala no? Wala. 70 ka, no? Kaming nagalit sa akin ng mga taga-Iglesia ni Cristo na hindi ko raw po naintindihan yung sinabi daw po ng dalawang bugok sa Net 25. Oh, ito pang sinabi ng kulukoy na to, no? Sama ng tabas ng dila nito, no? So, tinawag niyang bugok yung dalawa daw doon sa Net 25. So, sino yung tinutukoy niya doon na dalawa? Hindi yung dalawang TV announcer doon, no? So, napakatalas ng dila ng tao na ito, no? Hindi nagsasalita ng wala sa sariling kaisipan, no? Siya nga siguro no, baka higit pa sa bugok, no, yung laman ng ulo niya ba, no? So, ito pa mga karagdagang sinasabi niya. 'Di ba nag-backlash yung plano nila na ay puta, 'di ba? Sabi ng INC siguro, ay puta ina. Kasi ano sila, 'di ba? INC makadigong kaya malamang marunong na magmura yung mga 'yan, 'di ba? Ay putang ina, nangyari tayo dito. Yung nag-backlash. So, ito pang matindi guys, no, sa sinabi niya, no? Sinabi niya diyan na ang Iglesia ni Cristo daw is marunong na magmura, no? Ibig sabihin, itong mga Iglesia ni Cristo na to, nagmumura na to Kasi makadigong to sila So malamang nagmumura na to. So ito, nagpaparatang na naman ito ng mga bagay na hindi naman natin ginagawa. Kasi pakinggan yung sinabi niya, no, na may mga PTE siyang sinasabi, yung bang bad words na yon. Yun ang kumbaga dito sa sinabi niya sa atin na paratang, yun ang lumalabas na salita, no, na bad word sa atin, no. Samantalang siya ang sa bunganga niya lumabas yun, nadulas siya ba, no, sa sobrang tabil ng bunganga niya, yung bang walang direksyon yung kanyang salita, so nakapagbitaw siya ng pagmumura na gano'n. So hindi niya na mabawi yun. Tulad nga nito, sabi niya kanina, no, na tawag yan, na naka-record to, naka-internet tayo. So hindi niya na may kakailayan, no, na pinaratangan niya tayo na nagmumura na daw ang Iglesia ni Cristo. So siya lang, no, kumbaga na-trap siya sa sinabi niya, sa una niyang sinabi kanina. Ito yung sinasabi niya kanina na touch move, no? 'Di ba sabi niya kanina na touch move daw ang Iglesia ni Cristo. So ngayon, siya ngayon ang na-touch move. So hindi niya na mababawi yan dahil sa nandito to, naka-internet tayo ngayon. So ayan, bumalik na, no? Bumalik na sa iyo yung mga bagay na pinaparatang mo. Okay? Tuloy pa. Ang tanong dito, no, kung magrarally kayo para sa kapayapaan, paano nyo mahihikayat ang kapayapaan kung nagrarally kayo? Hindi, ewan ko lang. Pero ito, dito sa puntong ito, no? Sa sinabi ng ng vlogger na to, ay kulukoy ng tawag natin dito dahil nakalista na to sa listahan ng mga kulukoy natin no? May mga kulukoy na vlogger kasi tayo nililista. So, dalawa na, nakatatlo na tayo. Ito, kasama na to sa listahan. Kasi sabi mo kanina, no, yung dalawang yung TV host doon, TV announcer doon sa Net 25 is mga bugok, no? Ang lutong pa ng pagkasabi mo ng mga bugok. Ngayon, dito, sa sinabi mo yan ngayon, di ba lumilitaw na mas bugok ka? Kasi, sabi mo, so, paano mahikayat ang kapayapaan kung magrarally kayo ngayon? Yung rally po, no, para sa yung kalaman. Ang rally po para mahikayat ang dalawang grupo na nagkakagulo. Kaya nga merong rally. Malaki ang magagawa ng rally na ito doon sa dalawang grupo, dalawang faction, dalawang kampo na nagkakagulo, hindi na nagkakaintindihan, di ba? So sino ba ang nakikita mong kumbaga nagpa-follow up or nagto-toss up doon sa sinasabi ng ating PBBM na wag nang ituloy ang impeachment dahil sa walang kwenta yan, no? Kumbaga ganito nga ang mangyari nga, magkakagulo na lang, no? Walang magandang maidudulot ito sa ating bansa, no? So sino ang makita mong magpa-follow up noon? O di ba itong rally ng Iglesia ni Cristo, no? Sa pamamagitan ng rally na ito is magkakaroon sila ng pagkakasundo kung pakikinggan nila ang rally na ito. Kasi ang rally na ito, pangkapayapaan, boses ito para
sa kapayapaan. Kapayapaan doon sa panggobyerno natin. Dahil lahat sila doon is wala nang magandang iniisip kundi puro intriga sa isa't isa, no? Hanapan ng butas, no? Kwentahan na, no? Labasan na ng baho, labasan na ng kung ano-anong mga ginawa nilang mga kasamaan yan. Mga gano'n na, kakagulo na sa doon. Basta napakarami. Di natin ma-elaborate isa-isa kung ano yung mga kababalaghang ginagawa dyan sa panggobyerno natin. So, yan po, no? Kaya, pag nagsalita ka, no, isip-isipin mo muna. Paparatan ka ng bugok yung dalawa eh. Mas bugok ka pa pala eh. Di ka nakakaintindi. Mas hindi ka nakakaintindi, no? Una-una, yung mga lumalabas sa bunganga mo, hindi mo na nga naintindihan eh, no? Ganyan yan siya. So, tuloy pa tayo. Sino ba nagkalat nito? Ang alam ko nagkalat nito, yung Tony Lechon at saka yung mga DDS. Kasi 'di ba ano eh mga antribida to mga hayop na Duterte fanatics na to eh. So, dito naman, sa pananalita mong ito, meron kang binanggit na ibang grupo, no? Itong DDS. So, ang di maganda dito, yung tawag mo dito sa mga tao na ito, no? Lumabas na naman sa masamang tabas ng dila mo yung sabi mo, mga hayop ng mga DDS fan na to, no? Ganun siya, no? So, hayop ang tawag mo sa kanila. Ikaw may sabi nun, ha? Okay, meron akong papakita sa iyo ngayon, mamaya. Okay. So, January 13, kita tayo doon. Sa tingin ko, invited naman siguro lahat. So, January 13, kita tayo doon. Di ba? Kung may makita tayong DDS doon, di ba, ano? Peace rally yun, ha? O, pag may nakita akong DDS doon, tapos aawayin ako, o, loko-loko kayo. Kasi peace rally nga yun, kayo yung unang nanggugulo. O, kita tayo, January 13, sa Diwasang Bonifacio, pupunta po ako doon. So, ito, malinaw to ha. Malinaw na sinabi mo to. Dadalo ka sa Rally for Peace na yan, no? Sa January 13, no? So, sabi mo, kita-kita tayo doon dahil pupunta ka doon sa Liwasang Bonifacio. Ngayon, ito pang sinabi mo na, oh, baka may DDS doon. Sabi niya gano'n. Kung may DDS doon ha, oh, dinugtong mo pa na, kung may DDS doon, tapos, sabi mo, aawayin ka, no? Aawayin ka, dapat hindi ka aawayin dahil sa rally for peace rally yon, sabi mo, no? So, pag inaway ka doon, so, luko-luko kayo, sabi mo gano'n. Ang tanong ko sa'yo, sinong luko-luko na tinutukoy mo doon? Pag inaway ka doon? Mga Iglesia ni Cristo? Ha? Kasi ang rally for peace na yan, Iglesia ni Cristo ang kumakatawan, no? So, hindi DDS. Gusto kong linawin sa makitid mong utak ha, kasi bugok sa tawag mo doon kanina sa dalawa eh. Pero ikaw, mas sobra pang pagkabugok mo. Eto, para matauhan ka ba? Para mamaya, pag nagulpi ka doon, o may nakaaway ka doon, no? At ginulpi ka ng mga DDS doon, so, hindi INC, no? Hindi INC ang may kagagawa noon at hindi ka kargo ng INC. Bakit? Kasi ito lang yan. Ikaw na mismo no? Nagsabi na baka awayin ka. Bakit ka ba awayin ng mga DDS, no? Kasi nga yung attitude mo, no? Una-una yung mga lumalabas sa bunganga mo, no, hindi mo kontrolado, no? Kumbaga ano ba, yung gano'n no, may biyak sa gitna, no? Gano'n no. Parang dila nung ahas, no, makamandag na ahas. Tingnan mo kanina doon sa unahan ng pinag-uusapan natin nga nitong video ko, 'di ba? Hayop ang tawag mo no? Hayop ang mga Duterte fanatic, no? At saka yung mga DDS. Kasi 'di ba ano mga antribida to mga hayop na Duterte fanatics na to eh. Mga hayop na Duterte fanatics na to eh. Sinasambulat mo 'yan dito sa social media. So ngayon, magpunta ka doon sa rally, no? Kami, imbitado ka doon, lahat doon imbitado. Rally for Peace yun. Walang gulong mangyayari doon, no? Pero, sabi mo kanina, ikaw na, nag-ano ka na ba, kumbaga, alam mo na siguro kung anong mangyayari kasi sa'yo pag nakita mong mayroong mga DDS doon, no? Ngayon, pag nagulpi ka nga ng DDS doon, at inaway ka doon, yung sinabi mo, oh, mga loko-loko kayo, sino yun? No? Baka tinutukoy mo loko-loko doon, mga INC, no? Hindi lang DDS ang gugulpi sa'yo doon. Pag INC, pagbintangan mo na aaway,
maaaway sa'yo doon. Ano bang atraso mo sa ANC? Wala naman, di ba? Pero doon sa DDS, malaki atraso mo. Takot ka nga no? Ano ka nga nagpauna ka doon na baka may makita kang DDS doon at aawayin, no? Aawayin ka. So, mga loko-loko kayo. Peace rally yan O, tapos, ngayon, aawayin ninyo ko. O, ganon. Di ba? Ganon sabi mo kanina. Kaya nga, inuulit ko. Pag nakita ka nga ng DDS doon at nagkita kayo ng DDS doon at nagulpi ka ng DDS, huwag mong sabing loko-loko yung mga INC na nag-organize ng rally na yan. Dahil sa ikaw mismo, may atraso doon sa kanila. Hindi ka nila gugulpihin kung wala kang ginawang hindi maganda sa kanila. No? Tama ba yan? Hindi ka nila gugulpihin kung maganda ang pinakita mo sa. Pero kung hindi maganda ang naging attitude mo sa kanila o baka may atraso ka sa kanila, tiyak magugulpi ka. Okay? So, yan, pinapauna ko lang kasi doon lang, no? Alam mo, doon sa Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo, no? At saka sa lahat ng mga kapatid. So, wala tayong layuning manggulo doon. Ano man makita natin doon o pakikipagtalo man lang sa kung kahit kanino man, no? So, pinapaiwas tayo sa mga ganon. Kaya, pag may mga nakapasok nga ng mga ganito, katulad itong vlogger na sinabi nito ng vlogger na ito. So, posibleng doon nga po, magkakaroon ng tension, magkakaroon siguro ng gulo, no? Pero, aware tayo mga kapatid sa mga ganyan. Pag nakita natin yung mga tao mga ganyan, so, i-report kagad natin doon sa ating mga kinaukulan. Kasi meron naman tayo mga peace and order officer doon, no? Maliban sa mga PNP natin, mga iba pang mga security doon. So, meron din tayo, ano, yung SCA International natin. So, pwede kayong sumangguni doon, mga kapatid, no? Ano mang mga makita nyo mga problema, ano mang makita nyo medyo parang pagmumulan ng hindi magandang, pagmumulan ng gulo or tension o pagtatalo. So, pwedeng i-report ka agad. So, wag na nating susugan para lumaki, kundi ang gawin natin is paraan kung paano mapigil at mapanatili lang yung kapayapaan. No? Kasi crowded masyado doon, no? Napakarami natin. So, mahirap doon. Baka merong isang kahit na ilang grupo lang na magkaroon ng gulo. Tapos, madamay tayo, no? Tapos, kung tayo ngayon kumbaga, magkaroon ng miscommunication doon na mga gulpi, wala silang magawa sa atin. Sa dami natin, no? At saka may mga t-shirt tayo, no? At saka kilala natin kung sino ang mga tupa at kung sino naman ang mga kambing, no? Ganoon yan siya. So, ganoon lang mga kapatid, no? So, dito sa vlogger na to, kung halimbawang napanood mo to, sana matuto ka ba, no? Matuto ka. Hindi naman kita masyadong dinadown dito. Pinapakita ko lang, binabalik ko lang sa iyo, pinapamukha ko lang sa iyo yung mga bagay na lumalabas sa bunganga mo, no? Kasi yung tabas nga ng dila mo is Levi's. Ang tabas, no? Levi's, kumbaga makamandag. So, maka-influence bad influence sa mga makapakinig. Kung maniniwala yung mga taong nanonood sa'yo, so hindi maganda ang itinanim mo sa isipan nila, no? Kasi sariling kalooban mo lang sinasabi mo, no? Bumabatay ka lang sa sarili mong kaalaman na akala mo is matalino ka na. Kasi tatawagin mo pa mga bugok, yung mga tao, no? May sinabi ka pa doon na 3 itlog, no? Hindi ko na lang naisama dito. Yung 3 TV host doon sa 25 sa ganang mamamayan, tinawag mo pa 3 itlog, no? Ganon. So, yun lang. So, ulit, shout out sa lahat ng mga kapatid, no? Ilang araw na lang. January 8 na ba tayo ngayon? January 8 na. So, ilang araw na lang, no? Ang paghahanda natin. So, ready na. Mga sasakyan, mga pagkain. So, ready na po. May mga committee na sa mga ganyan. So, balitang-balita po, no? Diyan sa mga venue, no? Natin, sa mga lugar. Yung mga malalaking distrito na yung mga syudad na pagdadaosan yan. So, fully book na po. Yung lahat ng mga hotels. Pati mga restaurant pala. Kasi ganito yan. May mga kapatid na kinausap na yung mga restaurant, so dito kami kakain, dito almusal, tanghali, punan, so ganun, halos yung mga nasa tabi doon siguro book na lahat yan, no?
Saka ready tayo, mag-ano tayo, mga caps, so, sa mga kalalakihan, rubber shoes ang magandang isuot natin. Huwag tayo magsuot ng mga tic-tac, no? Kasi baka masasakit lang ang mga paa natin. So rubber shoes, no? Sa mga babae, siyempre mga walking shoes, mga tennis na rin. So naka-jogging pants kaya, no? Naka-pantalon, gano'n yan siya. So gano'n, no? So lahat ng mga pwedeng madala nating mga gamit na kapaki-pakinabang sa ganyang mga event. So 'yun ang i-produce natin. So salamat po at tuloy-tuloy lang po, no? Ang panonood at pagsubaybay dito sa ating channel. Nobs Vlogs, huwag kalimutang i-like, subscribe. Paki-share na rin po sa iba, no? Lalo na sa mga caps natin at sa mga kaibigan natin. So sa lahat ng mga sasama, no? Kahit mga hindi INC member, so welcome po kayo, sumama po kayo na para sa rally pang kapayapaan. Pag nagtagumpay po ito, ang magbibinipisya po nito, tayo pong lahat na mamamayan ng bansang Pilipinas, no? Mapagkasundo natin ang pamahalaan, ang mga nanggugobyerno, mga namumuno sa atin. Saka isa pa, dagdag ko lang, no? Hindi kasi nila pwedeng sabihin na pro Sara tayo, pro Duterte tayo, pro Marcos tayo. Hindi nila pwedeng sabihin yun. Bakit? Kasi nung nag-election lang ang binoto ng Iglesia ni Cristo, silang dalawa no? Presidente at saka Vice President. Ibig sabihin, diyan sa dalawang tao na yan, dalawang kinatawan na yan, ibinigay ng Iglesia ni Cristo ang pagtitiwala, no? Malaki ang tiwala ng kabuuan ng Iglesia ni Cristo diyan sa dalawang yan na namumuno. Ngayon, nagkakagulo sila, no? Nagbabangayan, hindi natin alam kasi siyempre nga, wala tayong alam niya sa pamumulitikang ginagawa nila. Pero tayo, nakikita natin, ba't nagkakagulo? Hindi magkakasundo. Apektado kasi mamamayang Pilipino So mga Iglesia ni Cristo, mga mamamayang Pilipino yan, maaaring maapektuhan, pangkabuhayan, mga negosyo, security, no? Yung kalayaan, maaaring maapektuhan, no? Ganun yan siya. Kaya, itong rally na ito, isinagawa, no? Gagawin. Hindi lamang para sa kapakanan ng Iglesia ni Cristo, kundi para sa lahat ng sambayan ng Pilipino. So sana po, yun po ang malagay sa utak natin, no? Huwag tayo padadala sa mga vlogger na yung one-sided ng mga sinasabi para lang masiraan, di matuloy ang rally. Hindi na pwede kasi hindi matuloy ito kasi ito na nga, ready ng lahat. Kumbaga, ginastosan na, no? Ginastosan na ito. May mga kapatid na mga nag-sponsor na, sa mga ganyan, no? So, ito po, wala pong bayad ito, hindi po binayaran ng mga dadalo nito kahit yung mga bisita, yung mga hindi Iglesia ni Cristo na dadalo. Hindi po namin binabayaran yan sila, no? Hindi yan binabayaran. So, kami naman, na mga member ng Iglesia, hindi po kami binabayadan. Kami pa nga po ang gumugugol sa sarili namin, no? Nagdo-donate pa nga kami, nagbibigay pa kami ng mga, naghahandog pa kami para po sa ikapagtatagumpay niyan. So, hindi po kami pinilit, kundi batay po kami sa panawagan at pasya ng tagapamahalang pangkalahatan. At alam namin, pag nagpasya ang aming tagapamahalang pangkalahatan, ay para sa kapakanan ng bawat isa sa amin. Okay, so yun naman po. Ibayo pang paghahanda, no? Hintay-hintay pa tayo ng iba pang mga tagubilin. Baka mayroong mga konting mga pagbabago pa. So, antabay lang tayo lahat, mga kapatid. So, walang absent, ha? Magpaalam na kayo doon sa mga pinagtatrabuhan nyo, sa mga amo ninyo. Kung teacher kayo doon sa pinaka-principal ninyo. O ano pa ba, kung gawa na kayo ng paraan para maka-attend tayong lahat. Kasi nga, katulad ng sinabi ko doon sa isang vlog ko na baka ma-question kasi kayo doon sa trabaho ninyo ba, sa pinapasukan yung opisina, tapos tatanungin kayo na sa January 13 ba, nandun kayo sa opisina nyo, wala kayo doon sa INC rally. Baka tatanungin kayo doon ng boss niyo, di kayo ng katabi ninyo, oh, di ba meron kayong kaisahan ngayon, rally ninyo ngayon bakit nandito ka? So, ibig sabihin, expected na dapat wala ka doon. Dapat nandun ka. So, paano mo isasagutin yun? Kung sasabihin mo, masama pakiramdam mo, may karamdaman ka, nandiyan ka sa opisina. So, ganun yan siya, no? So, gawa na ng paraan, mga kaps. Sama-sama tayo doon, solid tayo. Okay?